Umutang ka ba sa online lending application? Para sa'yo ang video na to. Guys, kanina lang, tawag na naman tong, hindi ko na ba manggitin ang, online lending application. Actually, ilang araw na tumatawag kasi ang phone number ko nagamit ng isang kaibigan ko bilang guarantor sa utang niya sa online lending platform na to. Tapos, ang sabi sa akin nung tumawag, hindi na raw nila makontak yung kaibigan ko. So, ako ngayon ang sinisingil nila na obligado na ako magbayad dahil bla bla bla, tinatakot na nila ako. Pupuntahan daw nila ako dito sa bahay, ipapahiya daw nila ako. So, ang sagot ko naman, hindi ko alam yan. At isa pa, bawal yung ginagawa nyo kasi ang laki ng patubo nila, guys. So, no wonder bakit nahirapang magbayad yung kaibigan ko. So, ngayon, kinunta ko yung kaibigan ko. Ang advice ko sa kanya, kung nahirapan siya magbayad, kausapin niya pa rin, magbayad siya ng kapital, tsaka at least 6% na tubo sa isang buwan. At pag tumawag ulit sa kanya at harasin siya or takutin siya, sabihin niya nagbayad na siya, tsaka alam niya yung batas kamo ng interest dito sa Pilipinas. Kaya ganun din ang gawin nyo, guys. Just in case na nagkautang kayo at nahirapan kayo magbayad sa online lending platform, kasi alam naman natin sila, no? Mga loan shark tong mga to eh. At hindi to papayag na maliit lang na tubo. So pag ganon, para hindi kayo ma-stress, bayaran nyo yung kapital. O kung wala pa kayong pambayad, makipag-usap kayo. Kahit ano pa yung pananakot nila, makipag-usap kayo, sabihin nyo na magbabayad naman kayo. Magbigay kayo ng date, tapos kung talagang nahirapan kayo, at least magbigay naman kayo ng 6% na interest sa isang buwan. And then, pag hinaharas pa rin kayo, or tatakutin pa rin kayo, sabihin nyo na magdemanda na lang sila, harapin nyo sila. Kasi alam naman nila ang batas nito sa atin, wala na rin yan silang magagawa, kundi tanggapin yung binayad mo, tsaka yung interest na binigay mo sa kanila.